Only to realize kapag huli na yung lahat that college education is a very good way to stay poor. Imagine mo lahat ng sacrifices na magulang mo, buong buhay mo para makapagtapos ka ng pag-aaral. Ilang taon mong gagawin yan, ilang taon kang gigising ng umaga, uuwi ng gabi. Titisin mo lahat ng stress, ng deadlines, ng peers mo, ng barkada mo, ng professors mo, ng mga thesis mo. Umulan, bumagyo, umaraw, papasok ka, kahit anong mangyari, kahit grabe yung traffic, ilang oras yan, kada araw, napakainit, pawis na pawis ka sa jeep. Gusto mo kumain ng masarap, ang liit ng allowance mo. Gusto mo magdibersyon, wala kang panggastos. Nang sa ganun, at the end of the day, para makuha mo yung diploma na maipapaskil mo sa pader ng bahay nyo and may pagyayabang na magulang mo sa ibang tao. Only to realize kapag huli na yung lahat that college education is a very good way to stay poor. Kaya for this video, i-explain ko kung bakit ganyan ang pananaw ko tungkol sa college ngayon sa Pilipinas. And this is coming from personal experience, guys. Ilang years ako nagtiis mag-aral sa college para makagraduate kasi akala ko, pagka-graduate ko, napakadali na lang ng pera. Akala ko yayaman ako. Kinuha ko pa yung lisensya ko at nag-practice pa ako ng ilang taon sa profession ko pero wala rin naman natulong yun. At the end of the day, ang tingin ko lang talaga dyan is para ka lang tumataya talaga sa probability na yayaman ka dahil sa kursong pinili mo. And of course, tatanggalin na natin yung mga pagiging pilosopo na gusto ko doktor gusto ko lawyer, gusto ko engineer, gusto ko architect. Aba, talagang kailangan mo mag-college yan. Hindi yun yung tinutukoy ko, guys. And kung ganun yung gusto mong profession after you graduate, then by all means, kailangan mo talagang mag-college. Hindi lang kailangan mong graduate. Kailangan mo sulitin yung pagka-college mo and yung pagpapaaral ng magulang mo, lahat ng sakripisyo ng family mo para sa'yo. I-add ko pa nga dyan, dapat mag-implement ka na ng strategies na magagawa mo during college pa lang that can set you up for your later years para mas madali ka makahanap ng trabaho, mas malaki yung makuha mong sahod, and mas mataas yung promotion mo. But that is for a separate video, guys. Ang video na to is para doon sa mga hindi pa decided kung ano yung gagawin nila after nila mag-aral or yung mga na-force lang ng parents nila na kunin yung specific na kurso na ayaw naman talaga nilang i-practice. Kasama na rin dito yung mga nadadala lang ng peer pressure and nahihiya silang aminin na ayaw nilang mag-college baka kung ano yung isipin ng mga peers or counterparts nila. Sige, sabihin ko na specifically kung ano yun. Ayaw ko sanang banggitin pero sa totoo lang pinagdaanan ko to Dapat ito yung kukunin ko and tatapusin kong kurso nung ako'y nag-aaral. Number 1 ko dyan is yung mga mahilig sa arts. Sa totoo lang, napakahilig ko mag-drawing. Sumasali pa ako sa competition nung high school ako. Yung mga connected sa sports like taekwondo, boxing, yung mga parang hindi ko alam kung anong tawag doon pero sa college merong course na tawag dyan Yung more on nakafocus ka sa mga sports. Sa totoo lang, idadamay ko na rin yung mga business courses Ano yung example ko dyan? Business ad, marketing, yung mga commerce related. Again, hindi kasama yung mga katulad ng accounting or industrial engineering. Siyempre, iba naman yun. Kailangan mo talaga ng license doon and talagang kailangan mong magtapos ng pag-aaral. Hindi lang magtapos. Kailangan mo maging magaling sa pag-aaral na yun. And kailangan mag-network ka na doon pa lang habang nag-aaral ka pa lang. Again, babalik tayo doon sa mga hindi importanteng course na kinukuha mo dahil hindi ka decided kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. You might feel na nagigilty ka and going to college may be the right decision for you kasi baka may matutunan kang maganda. Napaka-idealistic ng iniisip mo ngayon pero sigurado ako ibang-iba yan sa aktual na mangyayari. Example ko na lang sa akin nung panahon ko. Nung first year ako sa isang college na hindi Ivy League school. Okay, so ibig sabihin wala naman din masyadong use sa akin para mag-network with my peers or with my professors kasi hindi naman siya ganun ka-prestigious na school and hindi rin naman ganun ka-active yung alumni association niya. Wala ka rin masyadong magiging contacts once you graduate and practice dun sa field na alam mo. Unlike pag nagtapos ka ng UP, Ateneo o LaSalle. Pero ito nga, nag-start kami, So yung first year namin, first sem, ang enrollees, I think is around 100,000 plus. Ayaw pang sabihin ng school na yun kung gaano karami kami talaga Pero talagang obvious na ginagatasan niya lang yung mga estudyante niya. Ang dami namin. By fourth year, pagka yung pag-graduate na kami, nasa 14,000 na lang kami. So imagine, from first year, nangalahati yun Tapos second year, hindi ko na nasundan. Basta natandaan ko na lang, nung pinag-e-exam kami bago kami pag-graduate din, 14,000 na lang kami. Tapos yung nakapasa lang doon sa exam na yun is half lang ng 14,000. So 7,000 na lang out of 100 plus thousand nung first year kami. So ito na nga, so 7,000 lang kaming graduate doon sa school na yun. Board exam. Doon sa board exam na yon, ang pumasa lang sa buong Pilipinas is nasa 80,000 plus. So imagine kung ilan lang yung pumasok galing doon sa school ko. Hindi ko alam kung ano yung exact number kasi hindi naman nila sinabi. Pero I estimate na mababa yun kaysa sa 7,000 na pinag-graduate nila out of 100,000 plus na inaccept nila no first year. So imagine, yung 7,000 na yun, sabihin mo na lang more than half yung pumasa Kunwari, actually, sabihin mo na nga 7,000 yung pumasa and nagkaroon ng lisensya doon sa kurso na yon. Doon sa 7,000 na nagkaroon ng lisensya doon sa kurso na yon, bibilang ko sa daliri yung nakapag-practice ng profession namin. Ang estimate ko guys is actually less than 10%. Bakit? Rough estimate ko yun kasi sa mismong section lang namin, doon sa parang block namin, hindi ko alam kung ano yung tawag ngayon pero yung block namin dati, ang alam ko nakapag-practice lang right after is dalawa. Dalawa lang sa isang section. And yung tinutukoy ko na pagpa-practice na yun, actually paid apprenticeship pa yun. So ibig sabihin, nagbabayad kami para magtrabaho doon sa chosen field namin. Pero ito na nga, kung babalik tayo doon sa sinabi ko, na kung gusto mong yumaman, huwag kang mag-college.
Ang ibig ko sabihin, doon sa nag-practice na dalawa na yon, wala akong nabalitaang yumaman. So kung walang yumaman, doon sa 7,000 na pinagraduate and less than 7,000 lang yung nakapasa sa board exam and nakapag-practice and hindi din naman yumaman sa pag-practice nila ng profession, isipin mo, Jomak, paano yung pumasok ng first year? Ilang daang libo kayo tapos ang daming natanggal, nagba-battery test kayo, natatapyasan kayo year per year. Paano na lang yung mga natanggal? Ito kasi hindi na-highlight sa pagka-college eh. And magmumukha akong killjoy or magmumukha akong parang magulang mo pag kwento ko sa'yo to eh. Pero ito yung na-observe ko. After first and second sem, ang daming nabuntis. Maraming school bukol lang, sasali sa frat, or gagawa ng katarantaduhan. Alam nyo na yun, yung mga bisyo dyan. Hindi ko naman sinabing hindi ko pinagdaanan yan, pero kahit papano, yung priority ko talaga, makuha ko yung papel. Kasi yun lang naman hinahabol ko yung lisensya ko. And ako nga mismo, aaminin ko sa inyo, hindi naman ako nagkapera dahil doon sa lisensya na yun. In fact, lalo lang ako naghirap dahil doon. And malalaman mo lang kung bakit kapag tapos na. 'Di ba? Nagbayad ka na eh. Sinayang ko na yung ilang years ng pag-aaral ko. Yung reviewing sa board exam and after ng board exam, ilang years pa ako nagtrabaho as apprentice dun sa chosen field ko. Kasi nung time na yon talaga naghahabol ako na makapag-abroad. Kasi alam ko, doon ako yayaman eh. Doon malaki yung sahod eh. Pero ang kagandahan kasi guys, lalo na kung bata ka pa and nanunood ka nitong video na to, itong ginagawa ko na to, napakarami mo ng choices these days. Napakarami mo ng opportunity para magkapera. You just have to open your mind to it. Again, hindi ko sinasabi na magbulakbul ka lang, huwag kang mag-college. Kabaligtaran actually. You may not go to college, pero lifelong learning ang sinasuggest ko sa iyo. Pero yung topic na yan is actually tungkol sa mga strategies. So sa ibang video na yan, magfo-focus muna tayo ngayon kung bakit gusto mong maghirap mag-college ka. So ano ba yung mga reason kung bakit ka maghihirap pag nag-college ka? Simulan natin sa intention mo. Kasi ang basic na konsepto ng college is isa-sacrifice mo yung pera mo and yung paghihirap ng family nyo and yung paghihirap mo rin kasi syempre mag-aaral ka ng ilang taon, di ba? Yung time mo, yung kabataan mo, yung youth mo, isa-sacrifice mo in the hopes na yung makukuha mong diploma is makakatulong sa'yo para maging well-off ka in your later years. Kaya nga naririnig natin sa mga magulang natin eh. Mag-aral ka mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho, para magkaroon ka ng pera. Para hindi ka maghirap katulad namin pagtanda mo. Para gumanda yung buhay mo and buhay ng mga anak mo, magiging pamilya mo, hindi kagaya namin. Tapos eto na yung reality. So first month pa lang, napaka-boring ng mga lessons. Yung mga professor mo parang hindi rin naman alam yung tinuturo nila. Ang dami ding topics na tinuturo na wala naman talagang kwenta and walang connection dun sa gusto mong specialty pero kailangan mo ipasa. So anong tendency mo? Nababagot ka, tatambay ka sa labas, magkakating classes ka, mababarkada ka, magjojowa ka kung babae ka, kung lalaki ka naman, malamang mambababae ka lang. And kung nanonood ka ng video na to, and most likely hindi naman ikaw yun eh. Dahil karamihan ng mga subscribers ko are actually very responsible and business-oriented. Paano ko nalaman? Marami na rin kasi ako na-meet sa kanila and marami ako na-message tungkol sa kanila. Marami din akong subscribers na naging close ko na throughout the years, guys. So the mere fact na nanonood ka na to is chances are hindi ikaw yung tinutukoy ko. So hindi ko na i-elaborate, guys. Hanging out with these wrong groups of people na akala mo konting saya lang, makakalusot ka naman sa mga exams, makukuha mo rin naman yung degrees. Imagine ilang taon mo pang gagawin yan. Ano yung chances na pumalpak ka bago ka makatapos? Sabi nga nila, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So if you hang out with low life people, edi syempre magiging patapon din yung buhay mo. Sinayang mo pa yung pera ng magulang mo, sinayang mo pa yung oras mo, sinayang mo din yung effort mo kasi nag-college ka pa kung yun lang din yung gagawin mo. Jomak, mag-aaral naman ako, susunod naman ako sa school saka sa mga prof ko. Kaya bang i-guarantee nun na yayaman ako dahil nag-college ako? Unfortunately, no. And here's why. Una, ang emphasis ng school is you have to learn a lot about a lot of things. Puro general knowledge. Ang problema, wala siyang deeper knowledge into something na you are passionate about. Example ko na lang dito is software development. Diba? Sa software development, ang daming branches niyan, 'di ba? Kung anong gusto mong language, kung anong gusto mong platform, so kung mobile ka ba, kung browser ba, kung anong operating system ka ba magko-code, kung ano ba yung gusto mong specialty, website development, machine learning, data science. Tapos ngayon may AI pa. So imagine kung gaano kabilis yung development do sa gusto mong galawan na industry. I doubt kung nakakasabay yung mga professor mo sa'yo. Another example ko dito, guys, digital economy and marketing, kung saan ako gumagalaw right now. Ang dami mong ilang taon na kung ano-anong concept yung tinuturo sa inyo. Puro foundations. Pero yung nangyayari ngayon, which is nandito na yung chance para mag-specialize ka so you can get results, hindi mo alam kasi hindi ka updated or chances are yung ine-expect mo na magbe-mentor sa'yo, hindi rin naman niya alam. So ano yung matuturo niya sa'yo? Again, jack of all trades, master of none. And hindi nila kasalanan yun. Actually, cannot blame your professors kasi may sinusunod din sila na standard curriculum. I just hope na kahit papano, nasa spark nila yung curiosity nyo na gumawa kayo on your own, mag-aral kayo on your own kasi talagang sobrang hindi enough yung knowledge that they are imparting to you guys. The second problem doon, guys, is a lot of things that are being taught right now are not really important or applicable in life. Ang daming low-level na knowledge and memorizations na kailangan mong tandaan na hindi mo naman talaga gagawin kahit isang beses sa buhay mo. Like for example, yung mga history lessons, di ba? Wag na nga tayong lumayo eh. Ang daming formula kailangan mo yung kabisaduhin. Pero in real life naman talaga pag nag-practice ka ng allied health services or applied sciences or statistics, lahat naman yan pwede mong i-access. So why not move away from memorization, which is a lower level of learning, and then i-focus mo into critical thinking and analysis?
O eto pa, bakit mo kailangan sumayaw ng mga native folk songs, mga pasukin yung mga gymnastics na yan, mga interpretative dance? Hindi ko alam guys, baka mamaya Titos of Manila na ako. Baka hindi na to ginagawa ngayon, pero noong time namin, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko tong aralin. Napakalayo sa chosen field ko. And on the other hand of this argument, professors fail to teach what are the most important life lessons na kailangan nating malaman as soon as possible. Katulad ng basic accounting and budgeting, how you spend your money and control your spending, basic definition ng ano yung asset, cash flow, liabilities, investments, compound rates, at marami pang iba. Sa tingin ko naman mas importante to, di ba? Kaysa dun sa mga next step, dun sa sayaw na pinapamemorize sa akin ni Sir sa ni Ma'am. Tapos gagawa pa kami ng costume. Isang beses lang naman namin gagawin. Ha? Next lesson na importante na I hope na tinuturo na right now. Hindi ko alam hindi kasi ako college ngayon. Family planning. Bakit? Ang daming nasisirang buhay dahil unwanted pregnancies. And actually, ang mas malala pa dyan, kung nagkakaroon ng abortion or wag naman sana. Pero even then, maraming hindi pa ready na magbuo ng pamilya na mabubuo na actually during college pa lang. And ang magsasuffer nito is actually not only yung dalawang individual or yung partners na yon, but also their families na nagpapaaral sa kanya. And most likely aasa sa kanila after college kapag nagtatrabaho na sila. A lot of them, hindi rin naman nagkakatuluyan. Nakikita ko yan dahil nung time na yon, ang dami rin namang hindi nagkatuluyan, nagkahiwalayan din after. So ang mangyayari nun, yung babae may hirapan siya kasi pinagsasabay niya lahat, studies or pag nag-work siya, tapos ang liit pa lang ng anak niya by that time, and kung hiwalay na sila ng lalaki, wala na siyang katulong. Sa lalaki naman, if ever, hindi rin siya makakapag-focus doon sa career niya. Both sila na supposedly dapat yun yung pinaka mga productive years pa nila na dapat nakakapag-participate sila sa economy. Pero dahil wala silang knowledge about family planning and yung basics na yun, hindi natuturo sa schools, hindi rin nila napapractice. Next important skill, napaka-importante nito and halos lahat ng successful na taong kilala ko, alam na alam gamitin to, is networking with like-minded people. Hindi yan tinuturo sa college. Walang binibigay na importansya yung pagko-connect doon sa mga people with the same interest, gumagawa ng grupo to pursue a common goal. Kasi basically, yun lang din ang concept talaga ng negosyo or ng corporation, guys. It's just composed of individuals forming a group to pursue a common goal. Again, i-emphasize ko, maybe this is happening sa Ivy League schools, yung mga bigatin na schools, pero hindi yun yung pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito is yung mga gilid-gilid lang na colleges na parang saktong makagraduate ka lang. Yun yung problema ko. Yung last wish ko na sana masama sa curriculum is yung pag-highlight or pagtuturo ng mental strength and fortitude. Ang ibig ko sabihin dito, ang dami kasi ngayon, di ba? Biktima ng bullying, masyadong maraming temptations, nasasway sila sa mga hindi dapat ginagawa or mga kalokohan, nadadala ng peer pressure. Honestly to guys, hindi mo to ma-outgrow eh. Hindi to matatapos sa college. Once you enter yung workplace, mas malala na to kasi nasa real world ka na eh. Pwede ka nga sipain ng boss mo palabas ng company dahil hindi ka lang na-trip na yun. Now I know may mga legal implications yun, pero they can do it. Kaya nila yan kung gusto lang nila. So ang ibig ko sabihin dito is I hope maaga pa lang natuturuan na yung mga estudyante kung ano yung mga pwede nilang gawin para tumibay yung isip nila. And hindi sila magpa-apekto dito sa mga external factors ng ganun kadali. So punta naman tayo doon sa financial side. Going to college is very expensive. Lalo na sa mga magulang natin na ipinangutang lang yung tuition natin or sakto lang yung panggastos natin sa tuition, especially kung pinapaaral nila yung mga nakakabatang mga kapatid natin. Per sem nagbabayad sila, add to that, meron ka pang allowance every day. Tapos idagdag mo pa dito yung mga miscellaneous mo, yung mga incidental expenses mo like yung books na bibilin mo, yung bag, yung uniform, yung shoes, or kung anong mga other associated expenses that goes with your course. So instead na yung capital na yun napunta sa investments ng family mo or nagamit sa isang course that can improve you, for example, coding lessons or bootcamp. Kung nagtitake ka ng course na hindi naman connected kung ano yung gusto mong gawin kapag nakagraduate ka, sayang lang yung oras mo. Tulad sa akin, bata pa lang ako, high school pa lang ako, alam ko magnenegosyo na ako eh. Noon pa lang alam ko na. And long story short, yun din naman yung pinursu ko nung nagkaedad ako eh. Walang natulong sa akin yung diploma ko sa pagnenegosyo ko, sa totoo lang. Kaya ako nga to ginagawa tong video na to para mapanood nyo, para hopefully kahit isa lang sa nakapanood nito, ma-impart ko yung mga learnings ko nung bata pa ako para at least hindi mo sayangin yung oras mo and yung effort na magulang mo and yung pera nila and yung hopes nila kung talagang iba naman yung gusto mong gawin. Pero kailangan mong gumawa ng plano, concrete plan, isulat mo kung paano mo yan tutuparin. So yun yung mga mali ko ng bata ko. Kasi ang ginawa ko, diploma lang, tapos sabi ko, practice na lang ako, mag-abroad na lang ako para mayaman. Hindi yan ganun kadali, guys. At the end of the day, babalik ka pa rin kung ano talaga yung gusto mong gawin or kung ano yung passion mo. So might as well maaga pa lang, doon ka na mag-focus. Yun na yung i-hyper-focus mo, doon ka na talaga mag-concentrate. Doon mo na pagalingin yung sarili mo sa larangan na yun. Next reason kung bakit ka naghihirap lalo kapag ka nag-college ka is it actually delays your entry to the job market. Ano ibig sabihin dito? Kung 4 years ka, o hindi ko alam ngayon kung 4 years or 5 years na eh. Nung time ko, 4 years lang. So kung 4 years lang yung course mo, tapos may mga inulit ka pa. So sabihin na natin graduate ka 5 years, di ba? Or kung pasaway ka 5 or 6 years. After nun, kung may pursue ka pa na additional courses or training on top dun sa diploma mo. So imagine, 5, 6, 7 years ka, hindi productive, palabas lang lagi yung pera. Instead kung nag-specialize ka kaagad, no? 10 years mo pa lang, alam mo na yung gagawin mo. Kung gusto maging software engineer or web developer, doon ka na nag-focus,
nag-attend ka na ng mga bootcamps, nag-network ka na kaagad, company owners, nag-mentorship ka na kaagad. And then early 20s mo or before ka pa mag-20 or 20 ka, nagpa-part-time ka na tapos nahasa ka na ng nahasa ng husto. So imagine being productive for 3, 4 or maybe 5 years compared dun sa counterpart mo. Sila nagsa-start pa lang, ikaw expert ka na sa field mo. Yun yung ibig ko sabihin dito, guys. Going to college delays your entry sa labor market. Mas malala pa nga nito kung gusto mo maging negosyante. Kasi in my opinion, kung gusto mo maging negosyante, hindi ka na dapat nagka-college. Dapat as soon as possible, gumagawa ka na ng negosyo or nag-a-apprentice ka na or mini-mentor ka na sa business. Ngayon, kung wala ka makitang mentor, maghanap ka sa mga existing businesses. Or even sa social media, makikita mo yan sila. Marami nang successful dyan. All you have to do is ask kung ano yung kailangan nila para i-mentor ka nila. Kadalasan kasi, ang approach is, turuan mo ko, puro pakabig. Na-experience ko yan, turuan mo ako ng ganito, pupunta ako dyan, pwede bang 2 weeks, demo mo sa akin yung ganito, ganyan. So, di ba, ang hirap naman nun, guys. Imagine having a stranger, di ba? You welcome a stranger. Hindi yun ganun kadali. Dapat ang approach mo is, you provide value first. Ikaw muna yung magbigay. You have to know kung ano yung kailangan ng mga magiging mentor mo para i-mentor ka nila. You have to ask them. Kaya ako, ganun din yung approach ko in life. Katulad ngayon, nagpo-provide ako ng value sa'yo ng libre. Walang kapalit ito. And again, my hope is that you're learning something from this that you can apply in your situation. Kasi I really believe na sa dami ng natutunan ko sa mga pagkakamali ko nung previous years is makakatulong to sa batang version ko. So hang in there, brother. Kuhanin mo lang tong knowledge na ibinibigay ko sa'yo. And yung last problem na tingin ko na mali is that half-baked yung binibigay na information during college. Meaning, ang focus is until graduation lang. Kasi yung professors nyo, doon din lang nakafocus hanggang graduation lang. Hindi nai-stress yung lifelong learning. Kailangan yan, guys. And this applies kahit nag-college ka or hindi. Again, ulitin ko nag-a-apply ang lifelong learning kahit natapos ka ng college sa kursong kinuha mo or hindi. Buong buhay mo, aaralin mo yung specialty na yan, yung profession na yan, kung ano yung gusto mong gawin during your working life. Kailangan continuous learning dyan, lifelong learning yan, guys. Kaya nga hindi ka tatagal sa isang profession na ayaw mo or napilitan ka lang or pinilit ka lang ng magulang mo. Kasi it should be lifelong learning. Unless okay na sa'yo ng mediocre results, mediocre life, mediocre family, mediocre finances, tapos magtatrabaho ka na lang until senior ka na, uugod-ugod ka na para sa isang katiting na retirement. Wait mo, wag ka na mag-aral, wag ka na mag-improve, hanggang doon ka na lang. So let me end the video by saying this, guys. Kung ang profession na gusto mong i-practice is kailangan talaga ng lisensya, kagaya ko, then by all means, aralin mo yan. Make sure that you will make it worth your while. Hindi ko sinabing wag ka mag-party, wag mo i-experience lahat ng yan. But anything in moderation, guys. Remember all the sacrifices ng family mo and ikaw mismo, yung future self mo, para pasalamatan ka niyan sa lahat ng sakripisyong gagawin mo pa lang. Lalo na kung magsisimula ka pa lang ng journey mo sa college mo this year. Tuloy-tuloy mo lang yan hanggang makuha mo yung lisensya mo, yung credentials mo, etc. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na yung gusto mong i-pursue is katulad ko, entrepreneurship, business building, hindi mo kailangan ng college. Actually, gagawin ko ng part 2 yung video na to kasi yung topic ko naman doon is paano ka yumaman kahit hindi ka tapos ng pag-aaral. So doon ko naman i-discuss yung mga natutunan ko na walang galing college. Halos lahat ng yun nakuha ko lang nung high school or baka elementary pa ako yung mga lessons na yun. And yung ibang lessons doon, either nakuha ko sa magulang ko or nakuha ko sa mga mentor ko noong nagsa-start ako ng negosyo ko. My only wish para sa mga video na to is makatulong ako and yung subscriber count ko sa YouTube is it will reach 100,000 subs. Yun lang yung dream ko. Pero even then, ang goal ko is actually to upload around 200 to 500 videos before the year ends. Kasama yung YouTube Shorts, syempre. So, yun yung goal ko. So, para clear lang tayo, guys. I don't need anything from you but your attention. And kung makatulong man ako sa'yo, is masaya na ako dun. Again, salamat sa panonood. If you like this video, alam nyo na, kailangan gawin. Follow me on my socials, subscribe. Salamat sa panonood, and I'll see you on the next one.